Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Tatlong klase ng mekaniko, tatlong klase ng problema. Iisa-isahin ko po sa inyo yan. Sana po panoorin nyo. Yung pinakahuling problema ay yung pinakamalokong mekaniko. Yun namang nauna, ito pong estrada po na ito, ay hindi niya nakita kung ano talaga yung sira at nagpabili siya ng sobrang daming mga pyesa na napakamamahal pa. At yung susunod, yung pangalawa, ay mayroong problema na na-create dahil may nahulog na tools doon sa kanyang makina at iyon ngayon ang nagkokos ng maraming issues. Panoorin nyo po, ang vlog ko po ngayon, baka po ito'y makatulong sa inyo ng malaki. Elvin, si Ka Elvin, lokal ng Molino, mga kapatid. Opo. May baon siya mga fuse, oh. Pero galing pa kayo ng Molino, Cavite kanina. Opo. Anong oras kayo umalis doon? Mga 5:30 po. Bakit naman dito nyo pa naisipan pumunta? Ang dami naman shop dyan sa Cavite. Opo, kanonood ko po ng YouTube. Nakita ko po ang Randy na trusted po ng maraming car owner. Salamat, ha. Bukod po sa kapatid, sigurado pong pag dinala po namin yung sasakyan, magagawa ko. Talaga naman, sobra naman sigurado. Pero kasi may problema siya, mga kapatid, no? Palagi siya napuputukan ng fuse kapag nag-i-start siya ng engine. Opo. So kanina, pagdating mo rito, hindi mo pinapatay ang makina. Opo. Dahil natatakot ka na. Puputok na naman po yung fuse pag pinatay po. Bibili ka na naman ng fuse. Pero naubusan ka na, no? Kaya bumili ka kanina, sabi mo, ito ba yun? Opo, bumili po. Saan ka bumili nito? Diyan po sa auto shop po dyan. Bumili ka pa. Opo. Ayun, mga kapatid, may maingay din kasi dito. Ano ang sabi ng mekaniko natin? Ano yung maingay? Tensioner pulley daw po. Tensioner pulley. Opo. Okay, hindi natin magagawa ngayon. Order muna tayo. Kasi ito, Ford. Ito, pakita mo yung Ford. Ayan. Ford, ano ba to? Wild Track po. Wild Track. So, may maingay tensioner, kaya mayroon siyang nararamdaman na ingay kapag tumatakbo. Pero ang isang nakakatakot kasi, na kapag ini-start niya, ay pumuputok ang fuse. Opo. Ano bang pinanggalingan? Bakit ganon? Hindi nga po namin malaman kung ano po. Kaya sabi ko kay Mrs. dali na po dito kay Karandi. Pero nagtataka siya, bakit ang layo? Dito pa pupunta. Opo, sabi ko para sigurado lang pong magawa. At hindi po maloko. Okay, ito. Speaking of maloko, mga kapatid, may papakita ko sa inyo na makina na ginawa ng mekaniko namin dito. Kaya naman pala gusto niya palaging siya ay naka-isolate. Meron palang kalokohan talaga sa utak. So yung makina na yun, binuksan ulit namin nandun. At ito nga, papakita ko sa inyo mamaya. Hindi siya nagpalit ng piston, hindi siya nagpalit ng liner. At puro kalokohan ang ginawa. Kaya po, inulit ko ang trabaho. Nag-overhaul po ako ng panibago at nagpalit ako ng mga bagong pyesa. Pero dahil dito, patayin mo nga muna makina niya para tumahimik tayo ng konti. Dahil sa ito ay tensioner lang, belt tensioner lang ang problema, pero may malaki siyang issue na pumuputok ang fuse. Meron kaming nakita rito. Dahil sabi ko doon kay Jaime, i-check mo ang starter, baka merong foreign object or grounded siya. Yun na nga nakita. Jaime, halika nga, nasaan ba yung... Ano ba nakita mo dito? Ha? Lakas mo, boses mo. Isa pong tools. Saan nakalagay yung tools? Nasa may katabi ng solenoid saka body ground ng ano. So nakadikit yung tools doon sa terminal. Terminal trigger ng starter. Nung nakita mo yun, ano kaagad ang ginawa mo? Tinanggal ko po, sir. Tapos inobserbahan ko yung ibang linya kung mayroon pang ano. Tapos sinabi mo kaagad sa may-ari. Paano tayo kikita niyan? Pwede kasi natin tanggalin yung starter, tapos sabihin natin, sir, sira yung starter mo. Di ba? Linis-linisin mo lang yun, tapos ibalik mo, pumunta ka doon sa CR, katulad nung ginawa nung dating mekaniko. Na tinanggal na natin. Di sana nakikita tayo kahit kaunti lang. Ano naman, tapat lang tayo. Saan yung tools? Nasaan yung tools? Nakita niyo po. Wala, kasi galing ka, nagpa-PMS ka before. Opo, heavy PMS po. Pero ito, mga kapatid, hindi to sinadya. Kasi malamang itong tools na to, nandyan sa ibabaw, nahulog, pumunta ngayon doon sa ibabaw ng starter, yung dulo kasi ng starter, yung terminal, magkakaroon lang ng voltahe yun kapag gumana yung solenoid. Kasi i-start mo, magkakaroon ng kuryente, yung solenoid, tapos magdidikit yun, magko-contact, saka pa lang ngayon, tatama, malalagyan ng kuryente ito kasi nakadikit siya dun eh. So pag gumana na yung solenoid, magko-contact, mag-spark, kaya puputok ang fuse mo. So malamang hindi sinasadya kasi nahulugan lang, no?
So dahil sa mabait ka, ito ngayon ang regalo ko sa'yo. Ito ang trophy ko sa'yo. Ayan. So ngayon solved na. Start mo nga. Baka naman mamaya pumutok na naman ng fuse. No? Ipinakita natin, walang ibang problema. Nahulugan lang ng yabe. Ito, spare mo yan. Tago mo. O yan, start na. So yan, ka Elvin, makakauwi ka na. Opo, salamat po ng marami, Ka Randy. Papunta pa ng Cavite. Pero meron pa akong ipapakita sa inyo. Ayun, yung strada na yun, na puti. Ang daming pinalitan. Ang daming pyesa na mamahalin na pinalitan. Isa lang ang problema, lumaki ang gastos ng may-ari. Abangan nyo po mga kapatid. Ayan po ang ating susunod na ipapakita ngayon. Mga kapatid, maulang hapon po sa inyong lahat. Naku, lubog na daw po ang South Triangle. Nakita ko po kanina sa social media. Ang tindi ng baha po doon. Mga sasakyan na katulad nito, nakalubog na. Po, ano na bang nangyayari sa atin dito sa Pilipinas? Pero ito mga kapatid, bago ko i-release itong estrada na to, lilinisin ko muna kasi ang tindi ng mga hawak ng kamay. Meron akong panlinis, nabibili ko lang to dito sa Handyman. Diyan po sa Robinsons. Okay, mga kapatid, kaya ko naman nililinis to. Itong mga hawak ng kamay na yan na may mga grasa, dahil nga sa puting-puti ito, alam nyo ba, ang laki ng ginastos nito. Ang daming pinalitan ng mga pyesa, hindi naman sira. Hindi nila nahuli kung ano talaga ang problema. Naging mahal tuloy itong estrada sa dami ng ginawa dito. At ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung problema. Nagpalit ng suction control valve. Ang mahal po, 16,000 pesos. Fusible link assembly. Nag-pull down ng gas tank. Engine scanning. Kasi nga, ang problema nito, kapag ka ginagamit mo, okay sa umpisa, kapag start, at kapag ka medyo nag-init na daw, ay nawawalan na ng power, nag-check engine na. Nagkaroon pa sila ng electrical services, troubleshooting, ECE check, tapos common rail sensor. Naku, ang mahal ng common rail sensor. One-piece pressure plate. Ito na sa transmission. Nagpalit din, release bearing, pilot bearing. Kasi naglo-low power, so binaba na rin ang transmission. Baka nandoon daw ang problema. Yung mga pangilalim, nag-adjust na rin sila doon sa alignment, sa suspension. Engine scanning, troubleshooting, replace timing belt, change oil, lahat po yan. Fuel filter assembly, pinagpapalitan po. Pero ganun pa rin ang problema. Alam nyo ba kung ano ang sira nito? Ito, papakita ko sa inyo. Ito lang po ang problema niya. Kasi po mga kapatid, ito ay nakakabit mismo doon sa air cleaner. At yung air cleaner po na yon, pakibukas mo nga, Christian. Naku, madumi na naman ang kamay mo, di bali. Pupunasan ko na lang yan ng panlinis. Sa air cleaner po, nandoon yung MAF, yung kanyang mass airflow sensor. Yan, sige. Ito, yan. Okay, Glenn, lapit ka ng konti dito. Yan. So, ito po yung hose na yan. Okay? Ito yung pinalitan natin. Ngayon, kailangan makahigop ng hangin na eksakto na dadaan dito sa map sensor. Yung mahihigop na hangin dadaan dito para ma-metro niya, masukat niya, para makabigbigay ng tamang krudo yung ating common rail, yung computer, yung tamang mixture. Ang problema, makakahigop nga ng hangin, pero hindi dumadaan dito. Ito na, tignan nyo ha. Hindi dumadaan dito sa MAF. Dito, tignan nyo, dito po siya dumadaan, oh. Dito po siya dumadaan. Ayun! Oh. So dahil sa sira po itong hose, lahat po ngayon ng hangin na hinihigop ay hindi name-metro nitong map sensor. So ang mangyayari, magkakaroon ng check engine, hindi ngayon makapagbibigay ng tamang mixture ang ating common rail, ang ating computer mismo, ang ating ECU, kaya po naglo-low power. Ang masaklap dito, sa dami ng pinalitan po dito, at ginawa doon sa dating shop, diyan sa Quezon City, hindi po nila napansin itong problema. Kasi po, hindi siguro sila marunong mag-data stream. Kasi sa data stream po ng scanner, doon makikita mo kung yung trabaho ng map sensor ay tama o hindi. Kapag ka mali ang trabaho ni map sensor, magko-concentrate ka ngayon dito sa dinadaanan ng hangin na yan. At siyempre, kung buo naman yung map sensor, tignan mo rin yung hose na ito. O baka nga, tignan mo rin yung turbo kasi ito po ay papunta na sa turbo.
So yun lang ang naging problema nitong Estrada na to. Ipinakita ko po sa inyo at makikita rin po ito ng may-ari na solve na ang problema niya. Ngayon ito mga kapatid kaya ko rin naman po ibinablog itong mga ganitong bagay kasi po katulad nung nauna natin video, nagaling pa po ng Molino, Cavite, napuputukan siya ng fuse every time na ini-start niya ang kanyang engine, kasi nga po merong grounded doon sa starter. So nung nakita ng mekaniko natin, sinabi kagad ka sa kanya, wala po halong panloloko. Walang focus-focus na nangyayari. Dito naman, hindi naman nanloloko yung shop na gumawa nito. Hindi lamang nila napansin yung problema. So, maraming klase po ang mekaniko. Meron talagang manloloko, meron talagang bad na mekaniko. Na kung halimbawa tulad doon sa starter na yon, pwede niyang ilihim yung problema, itatago niya yung nakuhang tools, tatanggalin niya yung starter kasi alam niya na kung paano gagawin, lilinisin lang ng konti, tapos ibabalik, o sasabihin niya, sira yung starter. O kaya naman yung iba, bibili pa talaga ng starter, papapalitan nila at sasabihin grounded yung starter. Kasi once naman na makabili, sigurado yon pag start ulit ng may-ari, wala na siyang problema. Kasi tanggal na yung tools na nag-ground doon sa terminal ng positive doon sa starter. Ngayon, dito naman po, ipinakita ko rin sa inyo, kahit na wala rito yung may-ari, dahil naaawa na po ako sa dami ng mga pinagpapalitang pyesa, naaawa na ako sa kanya. Kaya po ipinakita ko sa kanya, ang problema ngayon ay ito lamang. Siguro kung makakarating to sa ibang shops, hindi ko naman nilalahat hindi ko po nilalahat. Meron talagang malokong mekaniko. Katulad po nitong ipapakita ko po sa inyo na video. Dati ko pong mekaniko dito, gusto niyang sarili niya ang machine shop dahil nga magaling din naman daw siya. Kaso ang problema, panloloko ang ginawa. Hindi niya pinalitan yung pyesa sa loob ng makina at siyempre hindi magtatagal. Hindi pa nga nakakaalis, back job na. Hindi po mahirap magpakabuti. Gagawin mo lang araw-araw yan, siyempre darating ang panahon, ikaw na yung pinakamabait na mekaniko na hindi manloloko. Pero doon sa mga mekaniko na manloloko, napakaigsi lang ng panahon. Kasi magiging bisyo nyo yan at talagang mararamdaman ng mga customer nyo na nanloloko po kayo. Itong makina na to, in-overhaul to ng mekaniko. In-overhaul daw, di naman nagpalit ng pyesa. Ay, hindi. Hindi. Ayun, puro luma. Ay, oo nga, no. So ngayon ito, bago lahat to. Wala, naloko tayo. Pati liner, bago. Piston, lahat bago. Piston ring, lahat bago. Yung dating mekaniko, sabi in-overhaul daw, hindi naman pala. Pero ito ngayon, makikita nyo, bago lahat talaga, galing pa to ng machine shop, pati liner yan, bagong-bago yan. Pati mga piston ring nito, bago lahat. At saka talagang binaba namin para makita lahat yung, yung kalokohan ng dating mekaniko na gumawa. Ayan. Ayun yung mga dating piston, sumalangit nawa yung kanyang kaluluwa. Himik naman. Pero maganda naman tunog, no? Ano po langis nyo rito? Siguro yung lang, yung pangalawa sa pinakamababa. Semi-synthetic? Oo, gano'n. Hindi kayo nagpupuli synthetic? Hindi. Anong viscosity? 15W, ganon? Gano'n siguro. Basta gano'n lang kung anong pag pinapalitan. Binili namin to, second hand. Second hand. Tapos? Yung binili namin, bagong kakaano lang. Case oil. 60,000. Okay. 64 na So 4,000 pa lang nagamit mo. 4,000 pa lang. Nawala na yung Abante. Nawala na yung Abante. Hindi kaya nung nabili nyo may konti ng problema? Kasi hindi naman talaga minsan biglaan Hindi, wala Wala talaga. Sudden talaga. So ginamit ko siya, okay lang, walang problema Tapos, nung ginamit ko lang, ayun, biglang hindi ko na. Wala nang Abante. Wala nang Abante. Sabi ko, hihintayin mo, tapos parang kakagat ng konti, tapos mabagal. Pero dati parang walang ginagamit, parang walang jerking na gano'n. Wala. Wala. Smooth ang shifting niya, gano'n. Parang walang problema, nagising na lang kang may problema. Maabot siya ng tanay ito. I-test mo yung sinasabi ni tatay na low buy. Dito sa kanya sa oil. Ay, okay lang dyan. Dito sir, okay lang. Okay lang dyan. Wag lang dito may blow by. Wag lang dito. So, obserbahan mo na rin pag wala naman dito, healthy yung makina.
Transmission lang talaga tayo. Wala po kayong iniwan dito, bagong-bago rin, ganyan din oh. Wala nang drive yan, tinaw na lang dito, Everest Ford. Bagong-bago din. Nung isang araw lang yan, hindi pa makapag-desisyon yung may-ari, medyo malaki magagastos. Magkano naman yan? Ha? Malaki kasi durog ang ano nito, durog ang mga gears niyan doon sa pump. May atras siya eh. Iba to, wala lahat to. Atras, abante, kaya yung pump niya. Ang posibleng may problema, yung sa'yo may atras ka, kaya posible gumagana pump mo. Kasi umaatras ka pa eh. Ito matindi talaga to, nawala na yung kumbaga sa puso, wala yung tumitibok. Yun. Oo. Yung problema talaga. Oo, kaya walang abante, walang atras. Saan pa po kayo galing, Tay? Dito sa Pasig. Pasig. Ikot kami ng kuha ng Santa Lucia. Santa Lucia Mall. Oo. May De La Paz. Yung towing, oh, tinaw na kasi wala nang abante. Puro atras na lang. Mahuhuli naman tayo pagka puro atras, no? Transmission na naman to. Puro Ford, oh. Nung nakaraan nag-vlog ako, puro Ford. Ang haba dito. Nakikita ko sa kanya eh, sa vlog. Puro bago. Kaya ayoko nang bumili ng bagong sasakyan pagka ganyan din lang. Kaya nga, bakit kaya 17 to. Ito, 2017. Nakailaw ang ABS nito. Ngayon, nakausap ko yung may-ari, marami daw daga doon sa garahe nila. So, ang duda ko, mayroong linya ng ABS na ano dyan, tinira ng mabait. So, yung EGR wala na. Matik na tayo, alam natin na EGR ang problema nito. Kaya lang yung ABS, doon sa mga wire, talagang ngat-ngatin doon, iilaw talaga ABS niyan. Yun na lang i-check mo ha. Yung linya, yung sa ano, hindi yun doon sa gulong. Yung linyang ganon. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Huwag po sana kayong magsasawa na lagi nyo po akong pinapanood. At sana po may kinapupulutan po kayo ng mga techniques, mga tips, at mga aral din po sa buhay po ng pagmemekaniko. Mga kapatid, kakausapin ko lang yung manager ko. Palagi na lang kasama ko to. O, Jaya! O, ito po yung manager ko. O, ayan po si Jaya. Ang aking manager, palagi ko pong kasama yan. Mga kapatid, magandang hapon po. Maraming salamat sa inyong lahat. Pakita mo si Jaya. Pakita mo si Jaya. Oh. Oh. Bye-bye.